Eto kaalaman mula kay Random Pinas mga tol. Dahil daw sa taong ito, hindi sana natuloy ang WW2 mga tol. So dapat wala talagang WW2 kung hindi dahil daw sa taong ito. No, ang bagong malalaman natin to at eto ang bagong kaalaman na ating matutuklasan. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin mula rito kay Random Pinas. Pero bago yan syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa kanya mga tol, huwag mong kakalimutan, bisitahin mo ang kanyang channel, Random Pinas. Yan, kung nakikita mo sa gilid ang kanyang larawan. Random Pinas mga tol, sobrang lulupit na mga content na mapapanood mo rito na talagang kapupulutan mo ng aral. Yung iba babaliw sa'yo eh. Yung iba talagang magpapagulo ng isip mo, mapapaisip ka ng matindi, maluba eh. Alright? So pero bago natin to simulan, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Random Pinas. Nagsimula ang unang World War sa France. Isang sugatan na German soldier ang sumusubok makalayo sa mga papalapit na British soldiers. Nakita ng sundalong ito ang isang British soldier sa di kalayuan. Sugatan pa din ng German soldier, hindi niya kayang itaas ang kanyang sandata. Naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan, pero ibinaba ng British soldier ang kanyang sandata. Oh, bakit? Pinili niyang hindi barilin ang sugatang sundalo. Oh, mabait. Tumango ang sugatang German soldier at lumayo. Ang British soldier ay si Henry Tandy. At hindi na niya nalaman na ang sugatang sundalong hindi niya binaril noong araw na yon ay ang 29-year-old na si Lance Corporal Adolf Hitler. Ang istoryang ito daw ay totoo. Dahil ang katotohanan sa istoryang ito ay matinding pinagtatalunan ng mga eksperto. Ang alam natin ay may mga sinabi si Hitler tungkol sa pangyayaring ito, gaya ng sinabi niyang muntik na ako mapatay ng lalaking yan at akala ko'y hindi ko na muli makikita ang Germany. Ito'y nang tinanong siya tungkol sa isang painting kung saan makikita si Henry Tandy. Kung titingnan natin ang Europa noong 1941 sa kalagitnaan ng World War II, may mapapansin kang dalawang bansa. Ang Sweden at Switzerland ay neutral kahit pa nasa gitna sila ng gyera. Napanatili ng Switzerland ang kanilang neutrality sa dalawang dahilan. Ang kanilang mga bangko at ang kanilang lokasyon. Yun lang. Matagal nang kilala ang Switzerland sa kanilang secured banking. Yes. At noong World War II, maraming mga bansa ang gumagamit ng Swiss bank sa pagtago ng kanilang pera. Yan, dyan din nagpupunta yung mga corrupt officials. Dyan nila tinatago yung kanilang mga kayamanan. At kung mananatiling neutral ang bansa, ano man ang maging resulta ng gyera ay hindi magagalaw ang kanilang mga yaman. Pangalawang dahilan ay ang kanilang lokasyon. Hawak na ng Germany ang lahat ng bansa sa paligid ng Switzerland. Hindi na tinitingnan ni Hitler bilang isang priority ang lugar. Dahil kung manalo sila sa gyera ay sasakupin lang din nila ang Switzerland. Gayunpaman, isang invasion pa rin ang pinlano. Tinawag itong Operation Tannenbaum. Ngunit hindi ito itinuloy. Marahil dahil sa mga dahilang sinabi ko. Sa kaso naman ng Sweden, matagal nang may diplomatic neutrality ang Sweden mula pa ng pagkatapos ng Napoleonic Wars noong 1815. Pero higit pa dyan ay tinutulungan ng Sweden ang Finland sa kanilang pakikipaglaban sa Soviet Union sa pamamagitan ng pagpapadala ng volunteers, pagkain at kagamitan. Kaya't parang tinutulungan na rin ng Sweden ang Germany sa pagtulong nito sa Finland. At sa mata ng mga Germans ay hindi kakampi, ngunit hindi rin sila kaaway. Ang Shiba Inu ay isa sa pinakamatandang breed ng aso, dating back noong 3rd century BC. Noong World War II ay muntik na mag-extinct ang breed na ito dahil ito sa pagkuha ng kanilang fur para gawing coats at dahil sa kakulangan ng pagkain. Fun facts lang mga kapatid, no? Isa sa mga pinaka nakakaiyak na pelikulang napanood ko na medyo napaluha din ako is yung pelikulang Hachiko.
Naalala ko lang bigla dahil dun sa asong yun. Ewan ko kung mga dog lover din kayo mga tol, no? Kung dog lover kayo, malamang siguro. Malamang sa malamang, napanood nyo na yung pelikulang Hachiko, no? Kung gusto ninyong medyo kumerot ang inyong mga dibdib ng pansamantala, panoorin niyo yun mga tol, yung Hachiko. Maganda yung pelikulang yun. Nakakalungkot lang din talaga. Nakakaawa kasi si Hachiko eh. At dahil na din sa distemper pandemic, muntik na magkaroon ng World War III pagkatapos ng World War II noong 1945. Sa dami ng Soviet Union forces na nakadeploy sa Europa nang matapos ang gyera at sa perception na unreliable ang Soviet leader na si Joseph Stalin, naisip ni Winston Churchill na seryosong threat ito sa Western Europe. Dahil dito, binuo ng British ang Operation Unthinkable, kilala rin bilang Third World War Plan. Gayunpaman ay hindi naaprubahan ng plano dahil hindi sapat ang dami ng taong kinakailangan para labanan ng dami ng natitirang Soviet forces. December 17, 1944, nagpadala ang Japanese Army ng isang 23-year-old na sundalo, si Hiro Onoda, sa Pilipinas para makipaglaban para sa Japan. Hindi nagtagal mula nang sila'y nakarating sa Pilipinas ay umatake ang Allied Forces. Siya, kasama ang 3 sa kanyang mga tauhan, ay napaatras at nagtago sa kagubatan. Ilang buwan ang lumipas, natapos ang gyera. At nang makita nila sa isang pahayagan na natapos ang gyera, ay naisip nilang isang propaganda lamang ito para mapalabas sila mula sa kagubatan. Inabot ng halos 30 years bago lumabas si Hiro sa kagubatan at doon lang siya naniwalang tapos na nga ang gyera. Sa mga panahong yon, grabe, 30 years, no? Siyempre dapat makakarinig pa rin siya ng mga eroplano, putukan, di ba? 30 years. Isang sundalo niya ay umalis na at ang dalawa ay namatay dahil sa injuries. Sa unang pagkakataon noong 1974 ay bumalik si Hiro sa sibilisasyon mula ng una niyang deployment noong 1944. 53 years old na siya noon. Nakuha pa niyang mamuhay ng normal hanggang sa kanyang pagkamatay noong January 16, 2014. Wow, haba Pero pa na buhay. Hindi siya nag-iisa. Isang lalaki noong 1972 at isa pa noong 1974 ang nadiskubring namumuhay sa parehas na sitwasyon. Naniniwalang hindi pa tapos ang World War II. May isang planong pinopose noong 1962. Ito ang Operation Northwoods. Ito ay plano para gumawa ng isang terrorist act ang CIA sa loob mismo ng US. Isisisi sa Cuban government ang pag-atake para makakuha ng suporta mula sa publiko para sa isang gyera laban sa Cuba. Sinuggest, isinulat at pinirmahan ng JCS at DOD. Buti na lamang at nireject ito ng presidente na si John F. Kennedy. Ayon sa mga nailabas sa dokumento, wala sa mga proposed operations ang naipatupad. At kahit na hindi naaprubahan ng operation na ito, nakakatakot pa rin isipin kung anong ibang proposal ang maaaring naaprubahan. Ang pinakamaikling officially recognized war ay nangyari noong 1896. Ito ay nang sumuko ang Zanzibar sa Britain sa loob lamang ng 40 minutes. 40 minutes, grabe. Ang pinakamahabang recorded war naman ay ang sinasabing 100 years war sa pagitan ng Britain at France. Nagtagal ito ng 116 years at natapos noong 1453. Ang World War II ang deadliest conflict sa human history. Nasa 60 to 80 milyon na katawang namatay mula 1939 hanggang 1945. Higit yan sa 2.5% ng buong populasyon ng buong mundo. Ang mas nakakalungkot pa rito ay lagpas 60% ng namatay noong World War II ay sibilyan. Ito na yung mga panahon nagbagsak na ang US, no, ng bomba sa Hiroshima at saka sa Nagasaki, mga tol. At napasuko nila yung mga Hapon. Nasa 6 milyon ang pinatay sa concentration camps noong Holocaust. Pero isa siguro sa hindi mo pa naririnig ay mas maraming pinatay ang mga Japanese kumpara sa Nazi regime. At gaya ng mga Germans,
Gumagawa sila ng mga nakakabahalang human experiments, torture, at cannibalism ng mga prisoners. Matindi daw to mga Hapon, sabing ganun, ng mga inaabot. Yung mga panahon na nandito mga Hapon sa Pilipinas, yung sinakop tayo, matitindi daw tong mga to. Pinuwersa din nila ang libo-libong mga kababaihan sa military sex slavery. Nang dumating ang balitang pagsuko ng Germany sa Moscow noong 1945, naglabasan ang mga tao sa daan at nagsimulang mag-party. Mag-happy-happy. Matinding kasiyahan ang naganap. Libo-libong tao ang nag-celebrate ng ilang oras. Bumaha ng alak sa syudad na ito. Siyempre, vodka. At sa totoo lang, pagkatapos ng 30 oras na inuman, ay nagkaubusan na ng vodka. Hindi na ito araw ng pagtatapos ng giyera. Kilala na ito bilang ang araw kung saan naubusan ng vodka ang Moscow. Kung magkakaroon ng World War III, malamang sangkot ang mga nuclear weapons na malamang ay uubos sa karamihan ng mga tao. Yeah. Pero ilang beses na tayong muntik ng mauwi sa isang nuclear war mula pa noong natapos ang World War II. Noong 1980, na-detect ng computers ng NORAD na may paparating na mga missiles. 220 missiles ang inaasahan kaya't ang Air Force ay dali-dali nagpalipad ng mga bombers na may daladalang nuclear weapons. Buti na lamang, bago pa man makapagpakawala ng nuclear missiles ay nakitang ang dahilan lamang ng detection ay isang maliit na chip na nag-malfunction. Isang similar na event ang nangyari din noong 1950s. Nawalan ng contact ang Strategic Air Command sa mga radars na dinisenyo para magbigay babala kung may isang papalapit na pag-atake. Nagdulot ito ng pagkabahala hanggang sa nalaman nilang ang radar connection ay dumadaan lamang sa iisang telephone line na siyang naging dahilan ng overheat sa relay station. Pero mo magbabagsak na pala sila, gaganti na pala sila, no? Dahil sa ganun. 1971, isang lalaki nagkamali sa paglagay ng tape para itest ang emergency broadcast system, kaya totoong nuclear war attack warning ang naipalabas. Yo! Masayang umaga siguro yun. 1979, isang Air Force officer ang nagboot ng isang simulation program na magpapakita kung anong mangyayari kapag umatake ang Soviet Union gamit ang 1,000 nuclear missiles ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, ang computer niya ay nakalink sa mainframe ng NORAD, kaya't nagmukhang totoong nangyayari ang simulation. Sabihin na nating nabaliw ang NORAD ng mga panahong iyon. Malamang. Maraming beses na nangyaring ganitong sitwasyon. Nabanggit ko na din ang ilan dyan sa ating apocalypse videos. Siguro sa ngayon, natutunan natin kapag sinabi ng US na may isang nuclear attack, asahan na natin it's a prank. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Alright. Sabi sa inyo marami tayong matutuklasan, marami tayong matututunan talaga mula rito kay Random Pinas. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol, puntahan mo na agad. Click mo na yung notification bell na rin sa kanya para mano-notify ka whenever na siya ay maglalabas ng mga bagong video na katulad nito. No? So, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.